Alam na alam ni Amy Marcos, Amy, wag kang magsinungaling. Wag kang maglaro dahil ibabagsak ka ng taong bayan sa iyong panggagamit sa mga Duterte at sa mga Pilipino. You know, actually, it's not about panggagamit sa mga Duterte dahil ang Duterte, they can stand alone. Pero ang panggagamit mo, Amy, para iboto ka ng Duterte supporters is panggagamit sa taong bayan para makontrol nyo muli dyan sa Senado. Wala ka naman nagawa dyan eh. Ano ba ginawa mo? Sige nga, Amy. Alright, reaction. Magandang araw sa inyo lahat mga ka-reaction. Ito po ang ating Presidente Duterte at ang pagkakaiba ni Marcos Jr. sa kanya. Panoorin muna natin kung paano niya inararo at sinupalpal at pinagbayad ang maraming bilyonaryo sa Pilipinas noong panahon niya. Ito ba'y kailangan nating ibalik o hindi? Kasi kawawa na po ang Pilipinas. Inuubos po ng Marcos Jr. at ni Tambaluslos na ipamigay sa akap-akap na yan ang kaban ng bayan. Yan ba'y tama o mali? Ito po, pakinggan po natin. Lusyutan, I will give you 10 days. Bayaran mo, pag bayaran mo, sirahan ko. Wala ng airport. So what? Binayaran na ngayong araw ng Philippine Airlines ang 6 na bilyong pisong utang nito sa gobyerno na air navigational charges. Ipinagutos. Yan po, ang problema si Lusyutan, 10 bilyon ang utang. Winarningan siya ng Pangulong Duterte na magbayad. Ang ginawa ni Lusyutan, winarningan niya ang Pangulong Duterte na wala ng airport. Ang sabi ng Pangulong Duterte, kung ano ngayon kung wala ng airport? Sabi ni Lusyutan, wala ng export. Mababaldado ang exportation ng Pilipinas. Ano sabi ng Pangulong Duterte? Papakulong kita. Wala akong pakialam kung walang airport o wala namang aeroplano. Basta isara mo ang airport. Ano pong ginawa ni Lusyutan? Ito po, Bayaran mo, pag bayaran mo, sirahan ko. Wala ng airport. So what? Binayaran na ngayong araw ng Philippine Airlines ang 6 na bilyong pisong utang nito sa gobyerno. Ang usapan po natin dyan, Lusyutan. Lusyutan po ngayon ano po nangyayari sa gobyerno natin? Kailangan natin ng isang Duterte sa gobyerno. Yung tinatawag nilang kamay na bakal sa mga nagpapahirap. Kaya maraming nagpatayo ang Pangulong Duterte dahil siningil na niya ang mga gahamang mga buhaya na mayayaman. Wala siyang pakialam kung sino ka man. Ito, tuloy po natin ang video at mag-react po tayo sabay-sabay. Na air navigational charges. Ipinagutos ni Pangulong Duterte ang pag-aresto sa may-ari ng Mighty Corporation dahil umano sa economic sabotage. Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liabilities. Pinagbabayad ang gobyerno ng Pilipinas ng bilyong-bilyong piso dahil sa lugi ng mga water concessionaire. Sa ruling nitong Nobyembre, Isa pa itong water. Ano po sabi niya sa Mighty Corporation? Ulihin nyo, economic sabotage. Unang-una, nagkasakit na ang maraming Pilipino sa sigarilyo. Pangalawa, hindi pa siya nagbabayad ng taxes. So, huli, bayad, goods na goods. Ito po Ito na mga Maynila. Dito may mga kalokohan din itong mga to dahil pag tinanggal nilang tubig ng mga tao, wala silang magagawa kundi taasan. Walang magagawa ang tao kahit itaas pa na ng taas. Kasi nga itong tubig talagang necessities yan. Hindi yan gusto mo lang or once is a necessities. Pag walang tubig mamamatay ang tao. Kaya naman ito, pakinggan po natin. pinagbabayad ang Philippine government ng 7.39 billion pesos sa Manila Water dahil sa pagkalugi ng Manila Water mula June 1, 2015 hanggang November 22, 2019. Noong October 2018 naman, pinagtibay ang 3.4 billion pesos na arbitral award para sa Maynilad para sa lugi raw nito mula March 11, 2015 hanggang August 31, 2016. Sinisingil ako ng 7 billion na lugi nila. Sabi ko sa cabinet member, sila sekretary sabihin mo sa mga putang ina nila, ni 5 centimos, hindi ko sila babayaran. Bibirahin ko sila. Do not force my hand into it. Ipit-ipitin niyo ako ng kaso. TRO dito, punta kayo sa korte, pigilan ako. Mangyari talaga ang hindi ninyo gusto. Sabihin ko sa inyo, ayaw ko, pero pag pinilit ninyo ako, one night, hulihin ko silang lahat. Papayil ko to.
economic sabotage, and I will arrest them. Sign it. If you don't, then there is no water. I will order the military to take over. And I will nationalize the water issue, and then I will file the corresponding charges, maybe plunder. Hindi na raw hahabulin ng Manila Water at ng Maynilad sa gobyerno ang bilyon-bilyong pisong danyos na ini-award sa kanila ng Permanent Court of Arbitration sa Singapore. Para yan sa hindi na ipatupad na taas singil sa mga nakalipas na taon. Hindi na rin daw itutuloy ang nakaambang water rate hike sa Enero. Hindi nyo na po ba sisingilin yung 7.4 billion? Opo sir, susunod po kami sa kagustuhan ng gobyerno at ng pamahalaan at ng Pangulo po. Sang-ayon po kami sa direktiba ng Presidente, sa kagustuhan ng Presidente, wag na ho naming habulin yung historical arbitral award sa amin. Hindi na rin daw muna Nagulat po kayo? Sabi niya, meron kaming tinatawag na arbitral claim sa Singapore. Magbayad ka ng 3 billion, 7 billion na President Duterte dahil nalugi kami. Sabi ng Pangulo, ipapa-arresto ko kayo lahat, ipapa-take over ko sa militaryan. Quote and quote lang po, mga putang ina kayo, sabi ng Pangulo. Ngayon, ang presidente natin, ganyan, hindi. Duran-duran ang mga inayupak. Tuloy. tutuloy ng Maynilad at Manila Water ang nakaambang taas singil sa Enero. Yan ang presidente natin. Yan ang dapat nating ibalik. Yung hindi siya natatakot, walang korupsyon. Siguro itong si Luciutan, inofera na ng 1 bilyon, 2 bilyon para lamang hindi siya singiling 10 bilyon. Anong sabi ni Luciutan? Isasara ko ang airport, Mr. President, wala na kayong export, wala na kayong import. Isara mo, gago, magbayad ka. Sabi ng Maynilad, magbayad na kailangan ng gobyerno ng Pilipino ng 7 million. 3 billion. Dahil nalugi kami noong 2013, 2015, 2016, whatever, 2000 is that. Anong sabi po ng Pangulong Duterte? Huwag nyo kong pilitin. Huwag nyo kong subukan. Dahil ipapa-arresto kayo ng isang gabi, ipapa-take over ko sa Maynila. Anong sabi po ng Maynilad? Susunod na po kami, willing na po kami magbayad ng ganyan. Hindi na po namin naabulin yung historical arbitration na 6 billion. Susunod na po, hindi po kami magtataas ng singil. Yan ang sinasabi ninyong hindi mabuting presidente. Itong babaeng ito siyang nagsasabing hindi mabuti ang ating presidente na ginamit din pala niya mga Duterte ng inayupak na to kaya nakaupo siya sa Senado. Ito po. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros, and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, Dalawa, Madam Chair. okay, 2. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte, hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, ito palang si Hontavirus, isa rin pala siyang manggagamit. Isipin mo yun, sinupalpal siya ni Madam Inday Sara na noon tinatawagan mo ako na sa boto-boto, ngayon binababoy mo ako dyan sa Senado. Ito po ang tanong, bakit ang administrasyong Marcos
ay hindi tumigil na araruhin at pahirapan ang mga Duterte sa kabila ng mga magagandang ginawa nila sa ating gobyerno. Ito po ang katotohanan dyan. Bakit sabi nga ni Congressman Senador Dante Marcoleta ay sa mga pagtitipon, paghihiring nila, kasama yung pagtawag nila sa ating Vice Presidente ay nagtatalo na ng mga inayupak pag nandyan na ang Presidente. Alam nyo po, ang mga binangga ni Pangulong Duterte nung panahon niya para lamang mapabuti ang Pilipinas ay mga malalaking tao. Talaga naman, talagang bilyon-bilyon ang silang may hawak ng ekonomiya ng Pilipinas, pero hindi siya natakot. Mga Lopez, si Lucio Tan, lahat yan, magsimula sa electricity, sa water, sa internet, sa mga bisyo, sa transportation, lahat ng may hawak dyan na nagpapahirap sa taong bayan. Lahat yan talagang binangga niya. Kaya hindi na ito surprise sa ating lahat na kung bakit ang mga Duterte ngayon ay laging napapagitna sa mga maiinit na usapin dyan sa Senado at sa Kongreso. Siyempre mamumuhunan ng mga binangga nila para pabagsakin, dalhin sa kulungan ang mga Duterte dahil nga sa mga ginawa nilang pagsita, paniningil at panggigipit ng Pangulong Duterte dahil mali na ang ginawa nila. Ano po ang pipiliin ninyo? Gipitin ang mga mayayamang oligarko na nagpapahirap sa masang Pilipino o ayahan natin gipitin na ang masang Pilipino na nangyayari po ngayon. Kaya itong si Marcos Jr., kung hindi mo kayang maging presidente at ang namumuno lamang ay si Tambaloslos sa panahon ito, mandagin mo ang mukha ni Tambaloslos, siya ang nasa stage. Wala man lang ni katiting na mukha si Marcos Jr. sa mga pagtitipon sa mga rally ng mga akap-akap na yan, 5,000 na yan. Ngayon, mga minamahal kong tagapakinig at mga ka-reaction, ito po ang uri, ang Duterte brand of leadership na namimiss nating lahat. Ngayon, anong maririnig mo sa daan? Putukan dito, bata, ginanyan, nakaupo yung dalaga, ginanon. Alam nyo po, sa panahon ng Pangulong Duterte, natatakot po ang mga yan. Hindi po makalapit-lapit ang mga kriminal sa mga taong naglalakad sa daan dahil hindi niya pababayaan na maghari o masakta ng taong bayan. Kaya naman hindi na ito surprise sa mga Duterte dahil sabi nga ng Pangulong Duterte, nung panahon na paalis na siya, alam ninyo lahat ng ginawa ko ay para sa inyo. Nilagay ko sa gitna ang pamilya ko dahil babalikan ako ng mga yan, sabi niya. Tama naman. Ngayon nakikita po natin, binabalikan ang pamilya Duterte ng mga taong binangga nila. Siyempre magpapakawala yan ng malalaking pera. Magpapakawala sila ng malalaking pera sa mga kongresista na mga bayaran ng mga buhaya. Kaya naman, itong mga kongresista na to, kahit alam nilang mali na, kahit na alam nilang hindi na tama ang ginagawa nila kay Madam Inday Sara sa mga Duterte, kay Bato de la Rosa, kay Bongo, kay Harry Roque, at sino pang Poncio Pilato nasa paligid ng Pangulong Duterte na alam nilang taga-suporta ng Pangulong Duterte, yan po ay ginigipit nila si General Bantag na una yan. So ngayon po, ano pong mangyayari ngayon sa Pilipinas kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran? Dapat po magising na tayo at kung kailangan magkwentuhan kayo ng mga pamilya ninyo, mga anak ninyo, yung mga shoutout po sa lahat ng mga OFW dyan sa ibang bansa. Siyempre, nasa ibang bansa. O OFW po sa Pilipinas at sa ibang bansa. So, shoutout po sa inyo lahat. At kung nakarating ka sa punto ng video na ito, hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na dahil ang channel na ito ay channel na kung saan susuportahan natin ang tama, susuportahan natin ang mga Duterte, ang Marcoleta campaign, susuportahan po natin yan. At kung like mo ang video na to, i-like mo na, at kung hindi mo like, i-like mo rin. Nakita nyo po ang Duterte brand of leadership, ang pagkakaiba ng leadership ngayon. Kaya nga nahinto lahat ng proyekto ng Pangulong Duterte. Subway, mga train station, lahat po yan ay na-stop na walang po ng pondo. Base po doon sa sinasabi ng mga eksperto na kung saan dinala nila. Sa Senado po, sinabi yan, dinala nila ang mga pondo doon sa tinatawag nilang akap o ano-anong mga ginawa nilang mga pakulo ng administrasyong ito. Para mantagin mo, yung Pangil Bay Bridge,
Pinagawa daw yun ni Marcos Jr. Bago umalis ang Pangulong Duterte, nasimulan na ang pagko-construct, ang nag-groundbreaking ang Pangulong Duterte. Credit grabber nga yung mga yan kasi wala namang alam. Ang alam lang nila yung pahirapan ng taong bayan ng mga inayupak. Ito po, mag-react po tayo dito sa mga sinasabi ni Madam Harlika na kung saan sinasabi daw yung inabot sa kamay ni Marcos Jr. ay isang pin. Random guy daw yun. Random guy, tatanggap ka nga naman ng pin. Pakinggan po natin tayo sabay-sabay na mag-react. Kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Isang malaking suporta yan para sa katuwiran at para sa mga Duterte at Marcoleta. Kung walang magpapaloko, tiyakin ng katotohanan, fake news ang labanan. So, sinasabi nila na yung mga, nakita ko doon si Political Witch Boy, si General Macanas, di ba? Yung mga, yung mga title nila, is it, pa-question mark. So, gustong lasunin ng putang inang Bangag Jr. at ni Lisa Tanas na kidnapper ang mga isipan ninyo. At gusto nilang sabihin na mapagmatsyag daw kayo na kung paano daw ng fake news, mag-detect. Ito mga kababayan, balikan natin yung abutan ng polboron na may palaman na pin. Number 1, okay? Sinasabi nila doon sa explanation nila may random na personalidad na nag-abot kay Bangag ng pin daw. Nga in-explain ko yun eh. Sabi ko, pwedeng pin na sa ilalim may pulburon. Mga kababayan, kung balikan nyo yung video na yon, nung inabot ni random, pag-usapan namin ni Cathy Binag sa vlog kasi alam ko kakilala niya, reserve ko yun, kakilala niya yung nag-abot daw, di umano ng pin kay Bangag Jr. Pero sabi ko nga, baka may nakaipit na white powdery substance. Ngayon mga kababayan, okay? Kung hindi ka kilala, eto, let's open your mind, your brain cells, darling. So ngayon, inabot yung white plastic. Siyempre, pinakita nila, palalabasin talaga ng mga buwaka ng ina, spin yun. Kung random personalidad na hindi kakilala ni Bangag, ikaw, sino ka man, inabutan ka, hindi ba titignan mo kung pera yung inabot sa'yo? Or pang-adictus benedictus? Eto PCO, ikaw, Lisa Tanas, ang utak mo, nasusunog na ng pulburon. Ang utak mo, nasusunog na ng alak. Ang utak mo, sana yung vape, jumorbag, gumano na lang ang vape. Dahil minuto nag-vape ka, sinusunog mo yung utak mo, yung baga mo. Well, sunog ka naman na talaga. What do you expect? Kung may utak ito mga inayupak na to, edi kayo mga palangga. Yung mga, alam ko mautak kayo, yung mga nagpa-follow sa akin ng mga palangginging. Ang palusot nila ay pinyon. Kung inabutan ka ng random personality at ikaw ay presidente o senador, hindi ba pag inabot sa'yo, di ba hindi mo gaganunin? Bisibisihan ka, kasi ako, may mga nagkakagulo din naman sa akin ng mga palangga na nilablab ako kung ano-ano mga inaabot sa akin. Pero so far, wala pa namang nag-abot sa akin ng white powdery substance dahil pag may nag-abot sa akin, papalunok ko sa kanya. So ngayon, inabot na ganyan. Ito Bangag, makinig ka kasi lagi kang Bangag, buha ka ng ina ka eh. Ginanon mo ka agad, ibinulsa mo. Ibig sabihin, mga palangga, inabot. Kasi ang drama ng mga Bangag, ng presidential communication, pin daw yun. So kung pin yun, so ibig sabihin, alam niya na may aabot sa kanya. Hindi ba dapat ang pinakauna, tinuturo natin sa ating mga anak, pag may nagbigay sa iyo na stranger, huwag mong tatanggapin. 'Di ba? Huwag mong tatanggapin. So, siya, Presidenteng Bangag, ang ginawa, tinago agad at ibinulsa. Ang first and foremost niyang ginawa dapat, pag abot, tinignan niya, ano ba to? 'Di ba? Baka mamaya, pera yon. Tapos nakita siya na, tumanggap siya ng kakarampot na bribe. Hindi binulsan niya eh. So prior to that, kung i-analysan ninyo, kilala ni Bangag ang taong yun, which is kilala nga niya. Dahil sabi ko nga, yan ang pag-uusapan namin ni Cathy Binag. Mamaya, 3:30 dyan sa Pilipinas, ay meron kaming bonggang-bonggang live together. So ngayon, binulsa niya na kagad. Okay?
So, ibig sabihin, meron na silang usapan o even before, previously, meron silang abutang nagaganap. So, ngayon, ang ginagawa ng mga buwaka ng inang gobyernong bangag na dapat yun ang kalusin, lapit na makalas yung mga yan, ay magmatsyag daw kayo. Eh, mga yawa, tignan daw kung may katukat, edited daw yung picture. Eh, buwaka ng inan nyo, pagpasok pa lang ni Lisa Tana, pagpasok pa lang ng 2022, tinatapyas yung tiyan niyang botete. Hindi ba fake news yan? Kung talagang concerned kayo sa fake news, bakit wala kayong counter o sagot nung sinabi ni Cathy Binag na si Lisa Tanas ay isang pusher ng pulburon at inabutan siya at gusto siyang alukin na suminghot at magpakabangag? Wala kayong sagot dyan. Diba? Bakit sinasabi ni Cathy Binag harap-harapan na si Marcos Jr. ay may pagkakataong dumudugo ang ilong dahil sa kaka-adik? At alam ni Amy Marcos yan, ulit-ulitin ko, dahil bago ko inilabas ang video, alam ni Amy Marcos na ang authentic video na yon ay lalabas. It just so happened na hindi binigay sa kanya ng ating source, kundi sa akin binigay. Kaya hindi niya na-damage control. Ayan po, stop muna po natin pagdating kay Amy Marcos, no? Palagay ko, ang aking teorya dito kay Amy Marcos, mga ka-reaction, si Amy Marcos talagang may pakana ng lahat-lahat na nangyayari ngayon. Magaling po siyang magpanggap, magaling siyang manggamit ng tao, magaling siyang mambudol. Kaya naman pinapakita niya ngayon na yung tropa pips na 12 senatorial slates na ngayon may mga kumakalas na, isa na rin dyan si Amy Marcos. Yung mga palabas lang po yan, huwag kayong maniwala dyan sa matandang babaeng yan. Dahil si Amy Marcos po, yan po ang dipermerang budol dito sa nangyaring 2022 eleksyon. Kaya ngayon, nakita na, nasilip na po ng mga botante at mga mamamayang Pilipino na itong Amy Marcos na ito, hindi na natin kailangan niya sa Senado. Kailangan na nating tapyasin yan at permanenteng wag nang ibalik yan. Kahit na anong gawin pa ng mga Marcoses, dapat pag nabasa mo pa lang sa balota, Marcos, X na po yan. Pambansang tulak, sabi ni Gorgor TV. Gorgor TV, kung ayaw mong magurgor, palitan mo yan ang picture mo. Bakit ako yan? Mako-confuse ang ating mga palangga dyan. You have to put something, baka mahirap ma-confuse palangga. We support each other, but don't use my picture. Kasi baka technical. Anyway, mga kababayan. So yan yung yan yung malaking issue na hanggang ngayon, 'di ba? Hanggang ngayon hindi nila ma-debunk na sa pamamagitan ng sinasabi nilang panakot sa akin dito sa Amerika na deepfake daw yung video na pulboronic si Bangag. Bakit hindi mo tanungin Bangag Jr. yung kapatid mong Mangga? Hindi ka na nandigan na ikaw mismo nakakaalam na ang kapatid mo at ang sister-in-law mo at ang pamilya niyong buo, yung pamilya ni Bangag ay mga Adictus Benedictus. 'Di ba? Naalala ko dati. Okay? Ito. Nagbidabidahan ka dito. Okay? Nagbidabidahan ka nung, I think that was December or January. Tignan ko lang sa notes ko. Ito mga kababayan, kailangan nyo kasing balikan itong mga kahudasan na ito. Di ba nagbidabidahan ka dati na sa hearing tungkol doon sa People's Initiative na nag-meeting, okay? Si Saldico, si Tambaloslos, di ba? At yung mga magkakasabwat para bayaran yung mga pobre, yung mga imol, yung mga mahihirap sa iba't ibang probinsya para magpirma doon sa People's Initiative. Bidabidahan ka, Amy, di ba? Kaya talagang bidabidahan siya doon. Ang sabi pa nga doon, ang sabi mo pa nga, babalikan lang natin yung Q&A nila doon sa Senate na wala naman nangyari. Saan na yung pabida-bida? Di ba? Talagang pinag-usapan yun. Ang sabi mo, Amy, tinanong mo si Oñate, okay? Si Oñate na ayon sa ating bubwit, okay? Well, I think napag-usapan namin na nila Cathy, nakasama yan. Kasama si Oñate sa mga kaibigan yan, okay? Kaibigan si Oñate ng mga Bangag. Okay? So now, balikan natin ang sinabi ni Amy na nagbidabidahan siya. Kaya Inday Sara,
Buti naman at hindi na kayo magkasama. Hanggat tinatraidor ka. My God, Inday, palangga. Ilabas mo na video. Mamaya tayo dyan. Okay, sabi mo, Amy, kasama niyo ba si Speaker or si Kong Saldico in any of your meetings about People's Initiative? Suportado niya ba ito? Sino-sino kayo? O, sabi nung ni Onyate, kami-kami lang, mga volunteers, walang kinalaman at di namin kasama si Speaker or si congressman ko. Sabi ni Amy, talaga lang, sa dami-dami ng meetings at party nyo, di nyo siya kasama kahit kailan na nag-meet at di kayo nagkita? Sabi ni Onyate, oo, hindi siya kasama sa meetings. Kami lang, I never met them. Abe. Tapos sabay inilabas mo, Amy, ang picture na magkasama si Tambaloso, si Saldico at iba pang mga hudas. At ito yan. Okay? Ito yan. Remember this picture? Yan mga palangga. Remember that picture na inilabas ni Amy? O ang tanong ko, Amy, ano na nangyari dyan sa pabida na yan? Ni hindi mo nga na-contempt itong mga buwaka ng inang ito. Kaya nga sabi ko, mga kababayan, yung ginagawa dito ng mga Marcos, lahat ay pambubudol sa inyo. Sabi ko nga, burahin natin sila simula sa taas, sa pinakamatanda, pinaka-adictos, benedictos, hanggang sa kaduluduluhan ng kanilang apo. Kahit sa sinapupunan, burahin sila sa lipunan ng Pilipinas dahil sila ang punot dulo ng kahirapan ninyo. Ginagago kayo lahat. Kaya gusto kayong gurgurin. Kaya gusto kayong tayo lahat kasuhan, lahat ginigipit. Ngayon, mga kababayan, right? Napag-alaman natin, okay? Ayon sa ating mga mababait na puting ahas sa AFP at PNP, na kabadong-kabado na ang mga bangag sa mga posibleng mangyari. Talagang kakabahan. Okay? Dahil sa nakikita nyo ngayon, di ba si Inday Sara ay talagang maraming mga diplomats, okay, mga leaders from all over the world na nakipag-meet up sa kanila. Dahil napag-alaman ko na sukang-suka na. Ito, ngayon ko lang sasabihin to. Teka, puporma muna ako dito. Alright? Bubugot ako dito. Alam nyo, mayroong, hindi natin babanggitin ng pangalan, isang kilalang kilala ninyo, okay, na sinasabi ni Bangag noon na sila ay pinadukot, di ba, noong 1986 sa Chuchuchu. Napag-alaman ko, ayon sa aking puting ahas, na itong mga grupong ito ay naghahanda na sa pag-change ng gobyerno. Dahil nakikita nila na si Bangag Jr. ay matutuluyan by whatever means. Kaya ngayon pa lang ay gumagawa na ng paraan ang mga grupong ito dito sa ibang bansa. Okay? Naghahanda na sila sa transition. Can you believe that? 2 years, bakit sila naghahanda sa transition? Very reliable. Kaya sabi ko nga, nag-usap kami, really? Sabi ko, so ibig sabihin, nakikita nila na ito ay talagang pabagsak na si Bangag. Kaya nga mga kababayan, ganun na lang ang pagigipit nila. No wonder. No wonder kung bakit nagbigay ng statement ang KOJC na in the meantime ay kumbaga dinidetach nila yung kanilang sarili dito sa maisog sa rally. Okay? Hindi nyo ba naiisip or sinabi ko naman sa inyo yon na posibleng ginagano nila si Pastor Kibuloy. Ginugurgur nila ng dahan-dahan. Kaya possible na ganun ang eksena dito. At napag-alaman natin sa ating mga kaibigan na mga men and women in uniform. Kayo naman, mga sir, but I still respect you. I don't know when is your timeline, but alam na alam ninyo, kayo na rin mismo nagsabi na ang gobyernong ito ay sobrang bangag na. When I say bangag na bangag, and we say bangag na bangag, magsimula sa pondo, panggigipit, pagbibigay ng walang habas ng ayuda, na walang proyekto para mag-vote buying sa mga tao, 'di ba? Nakikita ninyo ang ginagawa nila. Pero kailan kayo aaksyon? Okay? Kaya nga noong September 21, hindi na i-cover yan ng SMNI. But sabi ko nga, I totally understand that. Kailangan nating intindihin. Okay?
Kailangan nating intindihin na baka tinutusok-tusok si pastor o baka lasunin nila o baka anuhin nila. So maintindihan natin yan. But this is just temporary. Dahil ngayon pa lang, okay, ganito na lang. Do you think yung video ni Inday ay naibigay niya na dito sa certain, groups na ito na akala ni Bangag ay kakampi niya? Di ba? Akala, di ba, ang sabi ni Lisa Tanas, ay, malakas kami sa Amerika. Yan ang panangga niya eh. Di ba? Malakas kami sa Amerika, kakampi natin ang Amerika. Really? Hindi nyo kami kakampi lahat. Baka iilan lang. Pero posible ba na bago ilabas ni Inday Sara yung video na sinasabi niya, hindi kaya ang mga video na iba ay nakarating na dito sa mga friends din ni Inday Sara? Okay, yan ang kaabang-abang. Pero, nakarating sa ayon sa ating mga juting jahas, irarampa na ang video. Di ba? Kaya ito si Inday Sara ay talagang nakita mo patatu-tatu na lang ang lola mo. 'Di ba? Patatu-tatu na lang ang lola mo, 'di ba? Pag doon nung pumunta sa Cordillera, but again, yung patatu-tatu na yan ni Inday, it's a way of showing support sa mga ancestral mga ancestors natin, katulad ng grupo nila Apo Wangud, 'di ba? So, yun yung nakikita natin. Ngayon mga kababayan, ang natin dito, ang what do you call it? Ang ating labanan natin dito, wag kayong pakasisiguro Bangag. 'Di ba? Kaya naman gusto niyo ako ipagurgor, 'di ba? Nagpadala kayo ng dagdag na naman panggugurgor. Oh, napag-alaman namin, okay, napag-alaman ko mga palangga na nagdadagdag ng panggugurgor na naman sa akin. Sabi ko nga, over my gorgeous, sexy Alindo.